magkakaroon ng mga media appreciation. Minsan hindi na nga kasi wala nga akong budget eh. Wala. Makauya, pirmi, dali tumag, notebook. Diba, Kuya Meng? No? Kaya paspa, dali lang tumag. I mean, hindi ko ininsulto yung mga ganun ang binibigay. Sa akin lang po kasi, ganun yung nangyari sa akin eh, kasi wala akong budget. Todo estaba na miyo bolsa, no? Amo lang katamin nyo kaya, no? But for a long period of time, hangyo katyo namin office, hanggang nadagdagan yung mga katulad ko sa ibabang division, napalitan ulit-ulit. Finally, this year, sa simula ng taon, nasabi yan sa akin. Tapos next year, ganun din. Maganda ang programa natin ngayon. And pinaghandaan ko po ito this month. Ako going month of, end of September pala, pinaghandaan ko na eh. Kasi gusto ko, for the first time that makabigay po tayo ng napaka-meaningful na Christmas celebration para sa ating mga media partners. Pero hindi todo imbitaw. Akal lang at very supportive of the SSS. Nasa klaro, very supportive, no? Syempre, number 1 dyan ang sa listahan, ang 1116 DXAS. Automatic yan. Deberasan, Kuya Meng, I'm really grateful. Nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon. Parating na rin ang anniversary po ng ating stasyon. Pero sa side po ng SSS, akin po, particular, sa lahat ng division ng SSS meron. Ako po ay talagang nagpapasalamat sa management and of course sa ating Panginoon dahil ito ang pinakaunang Pasko na hindi gatyong problema na gastos. Hindi talaga problema kasi meron akong budget para sa meals. Meals and venue. Sabi 12 meals antes ko sa sangkel lunch. Ara, breakfast and lunch si pwede asihunto. Temprano taman hindi kali temprano. Late taman breakfast, kabar man lunch pa kita. Ansina. Kabar, magbibigay din tayo ng mga Christmas package. Yun ang masarap, Christmas package. Hopefully, smooth ang transition. Dadaan pa yan sa ating Bids and Awards Committee. Ma-award yan sa mga tamang mga supplier and ma-deliver sa tamang oras, no? But wait, there's more, no? Aside sa yung ating usual na gathering with the meals, the Christmas packages, for the first time también, tiene iyo parapol. Ese datong parapol, bongga. Usa el palabra bongga. Kasi ako mismo nagulat, maraming nainggit. Sir Nap, de berasan si era de media lang nyo. Ganon sila. Kasi nakita nila anong papamigay natin, no? At ito ay mula sa Panginoon. Kasi pinagdasal ko talaga na sa ko, Lord, kaya di mo mga uban, como igual kumigo na otro division, era hindi todo, no? Their bosses are very generous. Generous talaga yung boss nila. Kaya wala masyado silang problema. Ma'am, sir, magpakwan mi ani sir sa Christmas. Ano kailangan mo? Ganun ang masarap pakinggan. Dito kasi parang of course meron ako mga boss na tumutulong pero kulang, no? Kaya nahirapan ako. Kaya nasagot po talaga ito na sa taong ito na mapagbigyan din tayo. And hopefully it will continue year after year after year. Okay? Así claro. El otro stasyon imbitaw siguro 1, 2 kay syempre libas sila cameraman. El particular supportive lang kanato ta imbita kita pero el DXAS imbita yo todo. Ojalá pwede abuya, no? Ojalá pwede abuya. El imbitaw gat ali akal mga chene kami black time, no? Mention na yo el DXAS at kana black time. Gihatagan punta sa Marino News FM, Black Time, pati yung Peace Radio, may Black Time. Yung mga iba, supportive sa atin, pupunta sa opisina, nag-i-interview. Pinapasalamatan, invitado din po yan sila. Ito siya, sarap naman itong mga kwento, kaya baka di si Pursigi, matutuloy yan, pinagdasal po natin ito, no? Matutuloy at matutuloy yan, God willing, it will run smoothly, and we will all have a very merry Christmas. Ayan, yan.
Kaya sabi ko, ito, hindi ko na i-post ito, hindi ko naging content ito last September, although may mga ibang activities, natabunan na because of our busyness at our work. Now, SSS Zamboanga branch went to Tawi-Tawi because we have a service office in Tawi-Tawi, Bungaw. And nung panahon na yon, nandoon po kasama po natin si Ma'am Mary Ellen Estoque. Siya po yung ang head po ng Mindanao Operations Group. Okay? So, nagkaroon po tayo dyan ng MOA signing. Okay, kung kayo po ay nanonood sa atin, no, check kita, pwede kita man flash ilang mga action po. Maiksi lang to. Actually, hindi ako nakapunta nung panahon na to. May ibang activity ako. But we have action photos taken by our team. Kasama po yung mga taga SSS Tawi-Tawi Service Office. We had a MOA signing with the Ministry of Public Works or MPW Tawi-Tawi District Engineering Office, BARM. Okay, sa Bangsamoro, no? Wherein this MOA signing was signed for the proper implementation of the Kasangga Collect Program or KCP. Ito po ay makakatulong sa protection ng ating mga job order workers, wherein sa ministry na ito, sa department na ito, 180 JOs ang matutulungan. Tandaan nyo po, itong mga JOs, wala silang SSS. Ibig sabihin, hindi sila employed by a private sector o private company. At the same time, hindi naman sila makocover ng GSIS dahil hindi naman sila regular employee. So because of this MOA signing, mabibigyan po sila ng Social Security. Okay? So kung makikita nyo po sa mga litrato, nandiyan po yung from MPW, yung chief ng ating admin section, Omar Nagib U. Isnani. Sa sunod niya, from left to right, si District Engineer Boris Zanzibar El Kadil. Tapos nandiyan po si Ma'am Mary Ellen A. Estoque, yung ating Mindanao Operations Group Acting Head. Sumunod po sa kanya si Ma'am Irene Dilaksamana, ang hepe po ng Mindanao West Division, at yung pinakasadulo po si Attorney Jacinto Tifi Lasarta, ang acting head din po ng Zamboanga branch. This was held at the Office of the District Engineer MPW in Tubigbo, Bungaw, Tawi-Tawi last September 3, 2025. Mga iban nato doon Ministry of Public Works, magsukol kanyo. Congratulations for the successful MOA signing with the SSS. Okay? And kani-kanina lang, meron po tayong e-wheels program dyan po sa Barangay Kawit sa Mega Fishing Corporations. Okay? Aka lang, share lang yun. Aka lang. Na yung sige Ali, no? Yung prinsipyo sila Ayer. Kaya sabihin ko sa inyo, talagang marami akong mga activity na hindi ako ang nakapunta. Panay hinihingi na lang ako for documentation purposes, no? Kasi nga may inaasikaso talaga ako. Gusto kong maplantya ng maayos, no? At ito po ay pinadala sa atin ng team doon, particularly si Ruben, no? Yung kanilang driver, aming driver diyan. At sabi ko sa kanya, bukas saan? Sa iba na namang lugar sila bukas. This is an e-wheels program. It's a large account. Nandiyan po yung mga kasamahan natin, si Israel Garcia at saka si Raf, no, para tumulong with regards to SSS information and other stuff, no. Kung ito, extension to ng ating opisina, no, dinadala natin through the e-wheels program. Okay? Now, susunod na pag-usapan natin, gagamitin natin itong first half of our program is to talk about our topic, which is the consolidated guidelines on the Social Security Disability Benefit Program. Kuya Meng, akil yang share yung link. No si Man Play to kita lang tol audio. Kay channel kayo conversa lang nyo. Daw channel lang kita ko sa Man Flash ha. Kay channel ya portion kasi kung pwede nyo i-check yan sa ating Facebook page sa Philippine Social Security System. May mga voice over dyan. Pero may portion kasi after ng mga voice over, hindi na nagsasalita. Pina-flash na lang yung mga instruction. So tatanggalin lang natin yung audio niyan. Ako na ang magsasalita. At at least meron kayong option na tumingin sa mukha ko at tumingin doon sa video, ha? Okay? So, isa-isahin natin itong lumabas na circular from the main office.
Okay, circular number 2025-009 with the subject of our topic for today, yung consolidated guidance on the Social Security Disability Benefit Program, no? If you check the circular, may mga nabanggit po ditong mga guidelines na kung saan nanggaling na nakuha ito, mga resolutions, no? Pursuant to the following issuances on the consolidated guidelines on the Disability Benefit Program, this circular is hereby issued, no? Ang dami nito. At ang importante dito is, alam nyo na hindi lang ito basta naisip ng isang araw, kundi ito ay dumaan sa mahabang proseso at pag-iisip at pagpaplano at documentation. Okay, in black and white and with signatories and lot of thinking, no, para maibigay namin yung napakagandang benepisyo at maayos na guidelines on how to file, to go about this SS disability benefit. Okay? This circular shall cover all SS disability benefit claims filed by members, representative pays, and the applicable transaction of SSS disability pensioners. Okay? Then we have terminologies or yung mga definition of terms, yung mga acronyms. Sige, ibabalik-balikan lang natin ito para medyo maintindihan po natin, no? Tandaan nyo po, ang disability benefit may dalawa sa SSS, yung permanent partial disability at saka meron din po tayong permanent total disability. Okay? Tandaan nyo po, dalawa yan kasi mababanggit natin yan during the course of our reading and explanation and explaining. Okay? So, sa part 4 ng itong circular, okay? Sa part 4, nakasulat po yung mga policies. Okay? Letter A, under this policy, filing of disability benefit claim. So, can it is here, pakimodo man file. Very simple, very straightforward. Filing ang pag-uusapan natin. Number 1, disability benefit claims together with the documentary requirements. Okay? Pwede din natin pag-usapan yung documentary requirements, which is ito yung sabi ko na medyo hindi ako masyadong magaling, no? Pero meron po ito yung annex niyan. Later, if we have enough time, no, basahin din natin yun kung ano yung mga particulars na mga illnesses at yung kanyang appropriate na mga documentary requirement. Okay? These things, no, these documents shall be filed either dalawa. Number 1, online through the members my.sss portal, or number 2, over the counter at any MEC or SSS branch office. Ang MEC, ibig sabihin niyan, Medical Evaluation Center. Okay? Para hindi mawala. Okay? Medical Evaluation Center. Shortcut lang tayo, MEC. Tapos, ang sabi dito, PEI, ibig sabihin ng PEI is Physical Examination and Interview. Okay? Physical Examination and Interview may be conducted, pakinggan nyo, may be, hindi mandatory o hindi possible, may be conducted as determined by the SSS. So, sa madaling salita, magfa-file kayo online or over the counter, there is a possibility that we will be conducting physical examination and interview. Depende. Depende. Malamang, depende sa illness. Okay? Number 2, if the disability benefit claim is filed by a representative payee, the member shall undergo a mandatory PEI by SSS to its domiciliary services. So, posible, dahil nga nagkaroon siya ng representative payee, hindi siya makapunta, pag kami ngayon ang mag-check, mag-evaluate, ang SSS mismo ang pupunta through our domiciliary services. Okay? May mga case-to-case basis, tandaan niyo po. Hindi always, case-to-case. Number 3, sickness. Okay? Kasi medical benefits pinag-uusapan natin. Sickness and disability benefit claims may be filed simultaneously provided the contingencies are not related, otro klase daw, and the qualifying conditions for both benefits are met.
natural, no? Hindi po kayo magiging qualified kung yung qualifying conditions ay hindi po sapat. If related, ara says yan, relataw tamen do enfermedad, the member shall first file either the sickness or disability benefit claim, and upon settlement may proceed with the filing of the other benefit. So kung related pala yung illness na yan, pwedeng mag-file muna kahit alin dyan muna. Pwedeng gusto nyo yung sickness muna or yung disability. Pero isa lang piliin nyo. Tapos kapag na-approve na yung una, doon naman kayo sa pangalawa. Pero pag hindi sila related, pwedeng pagsabay kung gusto ninyo. Ha? Basta hindi sila related. Example, el sickness, ya tiene tu pulmon. Kabar el disability dituyo, yung bangga, ya kebrat dito kwan, no? Dito yung mga bukog, trokel, no? Pero what if related siya, like dito ohos, no? Ya incha, kabar yang file for sickness, kabar akagali ang bulag to. So related sila, no? Ang sinakiltan mean. Number 4. A member aged 60 to 64 years old with at least 120 monthly contributions but who has not yet filed for retirement benefit may still file for those disability benefits. Upon reaching the age of 65, only a permanent total disability benefit claim may be filed, provided the disability occurred before the member's 65th birthday. Kay mandatory. If the disability occurred at age 65 or later, the member shall instead be entitled to compulsory retirement benefit. Okay, siyang lampas siya kay qualified naman ganito na retirement, dali lang kami contigo al retirement. Okay? Now, may listahan dito. Tulungan niyo ako. Disability benefit claim, ito pang 5. Disability benefit claims for the following illnesses shall only be filed after the waiting period as specified below. So, ang ibang kasing illnesses, pwede nyong i-file, no? Habang nandiyan pa yun, no? Pero, itong mga babanggitin natin, may waiting period. Ha? Example, yung minimal na pulmonary tuberculosis. Ang waiting period yan, 2 years from onset. Okay? Pulmonary tuberculosis, yung moderate, 6 months from onset. Pag ang illness mo naman ay Bell's palsy, 2 years from onset. Diabetes mellitus without microvascular complication, 2 years from onset. Mental illness, 2 years from onset. Psoriasis, 2 years from date of diagnosis. Fracture, 4 months from date of accident injury. Malisod ka sino, fracture do, kabar persaw to, under hospital, under SSS, no? May waiting period. Or stroke, 4 months from onset. Cataract extraction, 4 months from operation. At saka yung mga major surgical procedure, 4 months from operation. May mga, kaya ako pag tinatanong ako, sir, sir, pwede ba na sickness, pwede pa disability? Hindi ko talaga masagot kasi hindi ko to memoryado, ha? Mas nakakasagot dito yung mga physician ng SSS, no? A qualified female member who has undergone a surgical removal of reproductive organs due to medical conditions may file a disability benefit claim at any age and shall be entitled to the benefit provided she is not yet entitled to compulsory retirement benefit. Yung retirement kasi dapat natin tanda, pag lumagpas ka na doon sa, pag dumating ka ng 65 years old, tapos nakakompleto ka naman ng 120 months, ibibigay na natin yung retirement. Hindi na natin pinapafile nung sa disability. Okay? Tuloy lang natin. A disability pensioner who is requesting a change of representative pay shall not be required to submit new or recent medical documents or undergo another SSS PEI. Only documents related to the change of representative pay shall be required, no? Kasi syempre naman, common sense dictates, hindi naman yung ganun ka-importante yung palaba lang usel palaba ang yung representative pay mo, yung guardian mo versus dun sa illness mo, wala namang nagbago, no? And if a qualified member dies after filing but before settlement of the disability claim, the benefit shall be paid to the member's legal heirs in accordance with the law of succession.
if no disability benefit claim was filed prior to death, kung walang na-file, the member's beneficiaries may only be entitled to death benefits subject to existing qualifying conditions and guidelines on death benefits. Okay? So, magkakaroon muna tayo ng maiksing break, no? At sa pagbabalik natin, pag-uusapan natin itong pre-existing disability prior to effectivity of SSS coverage. Okay? El ora di aton, alas 2 del tarde. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang Ahensya de Konsensya. Isang mahalagang paalala para sa mga household employer. Alinsunod sa Batas Kasambahay at Social Security Act of 2018, legal na obligasyon ng isang responsableng household employer na mag-register sa SSS, mag-report at mag-remit ng tamang kontribusyon ng kanilang kasambahay. Sa SSS, secured ang kanilang future. Bukod sa 7 regular Social Security benefits, may dagdag benepisyo pang matatanggap mula sa employees' compensation. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Iparehistro na ang inyong kasambahay. Para sa buong detalye, bisitahin ang www.sss.gov.ph o ang SSS social media account. Magandang balita para sa mga retirement pensioners. Maaari nang mag-apply ng SSS Pension Loan anytime, anywhere dahil online na. Up to 200,000 pesos ang pwedeng mahiram na siguradong safe, legit at no hidden charges. Cover din ito ng Credited Life Insurance, so no need to worry dahil sigurado ang benepisyo para sa mga maiiwan. Kaya't kapag may short-term financial needs, mag-apply na ng SSS Pension Loan. Para sa buong detalye, bisitahin ang www.sss.gov.ph o ang SSS social media accounts. Panyera, ko sa man to taase kon ese magagalamiton taareglalato na dituyo bag. Anda ba to man camping? Panyera, ta preparayo ko na dimyo go bag. Importante especialmente na ora del emerhensya, por ejemplo ya lang si Ayman Baha, kabar nesesita kita evakwa. Tupaw tu panyera, pero kosa ba debe elaman deste? Importante kita kontene dito yung go bag mga essential items como el agua y ready-to-eat comida, preferable bastante para na 3 dia. No tamen olvida con el first aid kits, personal hygiene items como con el toothbrush, toothpaste y otros pa mga sanitary supplies. Asigura que tiene tamen tu flashlight, kandela, lighter o posporo, whistle o pito, portable radio y extra batteries. Siyempre, no olvida ko na dito yung mga importante dokumento. Asigura que hindi este ay muha adentro del dito yung bag. Prepara tamen ko na dito yung raincoat y botas. Pero panyera, pwede ba tamin yung include sleeping bags, imanta, pati tamin magakamisa? Si, basta asigura lang to kaya hindi gayod bien pesaw dito yung bag. Para libyano lang si ay kargaya to. Sige, preparaya tamin nyo con el dimio go bag. Kay mas bueno que kumpiyansa kita kaya prepara kita. Kontra ay asusta kita, liga na ora kay palta di aton preparasyon. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay, ito ang radyo mo. Hey! 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. At nagbabalik po ang Ahensya de Konsensya. Kasama nyo pa rin ang Social Security System o SSS. At ako pa rin yung lingkod, si Barkadang Naprabanala II. Kayo pa nakikinig sa
1116 DXAS, your community radio. Alam nyo ba, ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. So earlier, before we had our break, we shared with you the MOA signing activity between SSS and the Ministry of Public Works. And the e-wheels program conducted by SS Zamboanga branch dyan po sa Mega Fishing Corporation sa Barangay Kaawit. No? And we also started talking about the consolidated guidelines on the SSS disability benefit. No? Na kung saan, napag-usapan natin yung mga palisiya. No? Initially, we touch about the filing of disability benefit, no? Na kung saan pwedeng over the counter at saka online at iba pa na mga mahalagang bagay, no? Then right now, after talking about the filing, we'll discuss anyway kung hindi natin to matapos, no? Next week ipagpatuloy natin to. Okay? Kung sakali lang naman. But I think kayang-kaya naman yakang-yaka to. The second part, letter A is filing. Letter B right now, topic natin, is pre-existing disability prior to effectivity of SSS coverage. So, ibig sabihin, may binabanggit dito, prior ka naging effective member or nagkaroon ng coverage ng SSS, what if meron ka ng existing disability? Yung mga ganyan, no? Maraming mga nagtatanong tungkol dito. Okay, number 1. Okay? A qualified member shall be entitled to disability benefit for disabilities that occur during the period of SSS coverage. Okay? Members who were already permanently disabled, either partially or totally, prior to the effectivity of SSS coverage, shall not be entitled to the benefit on account of said disability. Okay? Oy, before kita continua, rindi kita gracias con el di aton mga suki, di aton mga hermana na Senyor Jesucristo, si Ma'am Mife. Ma'am, maraming salamat sa padala ng inyong greetings. Buenas tardes daw. Habla si Madam. Ketal usted ali. Maraming salamat sa always, hindi pagsasawa na pakikinig nyo po sa mga programa dito sa 1116 DXAS. Ayan. Sa kosta kita tang kwento, disability benefit, no? Mahalaga ito para sa mga miyembro natin na sabi nila, sir, hindi ka tsukay continual mo yung contribution. Ma'am, tay, nay, bakit? Biya kita, no, pwede kita trabaha. Usually, sabi ko, huwag kayong mag-file ng retirement. Kaya tampal sa retirement, lump sum. No? May mas hindi pensionable yo hindi man kita roga, pero pregunta lang yo. Chene ba to tasinti mga dolor na kwarpo? Tan lisod ba tumanan mo be? Dito bista ba tan hinay ya, no? These things, no, can be filed either if qualified for sickness, gaya ng bagit ko pa kanina, and disability, no? At least, hindi anay tumampalit yung retirement. Yan yung mga lagi kong ina-advise, no? Magaling talaga na mag-advise. Kasi, lalong-lalo na yung mga pupunta sa amin na gusto agad mag-file ng kanilang retirement na hindi naman pension. Okay na kung pension. Ayuda katyo. Man-register online, man-enroll the disbursement account. Ayuda pa yung man-apply kat online. Pero yung magfa-file for lump sum, kirisir, hiligay to mas the 6 and above, palta dito contribution, si mampal to retirement, no ay to pension. Saka lang to dito contribution, kung está alkansya, hindi pala klaro, no? Kung está alkansya, na largor del tiempo ya kina to miyembro del SSS, pone kipone lang to dito contribution aki. Ngayon kansa 120 months dito contribution, el cosa hace si mampal to retirement, saka lang to koneste otra vez. Kabar, aumenta lang kami due tayo porsyento de interest. But, if you contributed 120 months na dito yung alkansya na SSS,
Hindi lang to STL saka. Sino? Tiene pa otro. Otro mga benepisyo. Taki, como este mga lata, no? Tiene laman, monthly pension for January. Saka tamen to monthly pension for February. Tiene tamen na Marso, na Abril, ansina, el benepisyo di aton. Okay? Yan, si Trambuli ko, arigla lang ulit. Ganon po. Kaya ako advice ko, pabor, nay, tay, lolo, lola, mga abel-abel, no matuman pal retirement for lump sum. Lugi to, Kaya after este no masya, burial lang kita ilpaga. Nano kaya kita rogaan sina. Gusto natin paga maski niya iligay to 60, 61, 62 paga para retirement pension. Pero since nang kwento kita about disability, may tabla man sila na hindi sila kaya kung este continua paga. Ablyo, manda to check na dito yung mga doktor. Hindi man kita roga, pero mas bueno kel na ito enfermedad. Pero what if? Kaya syempre because of your age, diba? Because of the impact of your hard labor, no? Baka pwede to man-avail disability benefit. Kaya sabi ko mahalaga itong pinag-uusapan natin. Okay? Continue kita. So, yung pre-existing to disability, na ipatukita miyembro, kaya si hindi to qualified for that disability. Okay? Before SS coverage. Pero, number 2, a qualified member whose disability initially started prior to the effectivity of SS coverage shall be entitled to benefits provided that the progression or deterioration and permanency of the disability occurred during the period of SSS coverage. Kaya disir, chenigali enfermedad na hasta aura takeda to lisod na mobida, na kwerpo o na kosaman por kaso ka sa disability. May example tayo nung una, yabalda to, na ipatukita miyembro, hindi to qualified kalya. Kaya during that time, yakida man to bueno, so hindi yato pwede man file. Pero what if this progress, no? Na ipatukita miyembro, change to disability, yakita to miyembro, kabar, hasta aura, tali lang siya siyempre la enfermedad. Akel, pwede. Okay? Letter C. Disability Assessment and Evaluation. Manin-uno kita kon este para klaro sa mga igsuon nato diya sa Sibugay del Sur ug del Norte, kung naamoy pangutana tungod sa mga medical benefits sa SSS, naapod tay diha particular sa dipolog, naatay physician diha, no? Kung makabisita mo sa ipil og pagadian, wala man gyud tay ingon nga doktor gyud diha, no, na station, pero maka-schedule gyud da, no? So mangutana lang mo sa ato ang mga tao, When we talk about the assessment and evaluation, number 1, the disability assessment shall follow the manual on medical benefits, which is aligned with internationally accepted standard. Gagawin natin ng konting klaro. Chili pagali si manual, sir? Natural. No, natural. Todo sa chene manual. Kumpra to cellphone, chene manual. Masking calculator, chene manual. No? Because it is of the assumption that you will read that manual. You will understand how things work. No? Okay? Maskin abla to, expert ya to usa dito yung cellphone. Kumpra to cellphone, chene syempre manual maskin jutay. Maskin sabi kay manufacturer hindi tuli. Pone syempre sa sila. Sa SSS may manual din tayo para dito sa mga medical benefit. That's why hindi ko masagot kaagad yung mga tanong kasi nga hindi ko memorize itong manual. Even our physician, abri el manual, check ya. Si enfermedad, entraw ba na este particular disability, na sickness ba, el requirement sinase, no? Especially in disability because we have to determine the percentage, no, of the disability. Tiene pa sa ensina. So, chene taping ko kumigo, sir, nap, ese ba, kung sa usually tabi sila akil mga opera daw, na mga kidney and sina, chene ba? Sabi yun, chene. Pero I cannot inform you thoroughly or in detail, no? Akil ko sa mga klase impairment like how many days, months, o mga sina, no? Usually tabla gatyo, chene kat kita medical certificate, you have to sign it, you have to fill it out, and your physicians will fill it out. You submit that, no? And the documents that are necessary.
No, later on siguro si kaya pa kita, si hindi next week. No, God willing, we can also discuss that. Okay? The contingency date, period of benefit entitlement, and disability ratings shall be determined by the SSS after medical evaluation based on the review of submitted supporting medical documents and the conduct of PEI, physical examination and interview. Okay, if applicable. So, el preguntali, sita pa si Ansina? Natural. Debe kita check ya. Yaabla to, ya opera contigo. Natural, debe kami mira. El prueba. O dali to presenta to mga dokumento, medical documents, malay ba kami fabricated. O sa el verdad. So siya anda ito na opisina, ya check di amon doktor, chene ka to hasa akyo, chene ka to kurtada, o di ba? At sina cell style, no? Para malaman talaga na, uy, deberasan yung opera. Mga ganyan, no? Kasi, usay lang kital palabra, hindi kami pwedeng basta maniwala sa mga sinasubmit na mga dokumento dahil maraming beses na nangyari yung mga fraudulent claims. At hindi yan mahirap. Madaling gawin yan. And it is through our physical examination and interview, no? Pwede kami sabi. No? Sa interview, importante siyempre, mas kinabla kita chenito kaya hasa, abla lang kita lancha contigo, pero nito opera. Yung file to. Pregunta kami, Romel, akali opera contigo, ko sa una contigo ase. Sinaykal contigo pa sa, sabi to, ko sa contestable, pero to, Doc, yamanda kumigo akusta. Akusta ka barkosa. Yung injection, kosa pa, di ba? Sabi to, kosa to tasinti, kosa to yakome, ansina kosa medisina. For us to really determine, di ba nasan, you are having that illness. Number 3, disability benefit claims with contingency date or cuando se sucede prior to the contingency date of the settled retirement benefit of a qualified member shall be evaluated based on submitted supporting medical documents if applicable. Kala ito lang yung mga yan yung usual na kapag nag-overlap na. So anyway, SS will determine this for you. Okay? Kasi hindi pwedeng magdoble Like 59 years old to, yan file to for disability benefit, ya dali contigo 3 years to enjoy that benefit. Kabarman qualified pa tamin to na retirement, mga ansina ba, no? Chinesiko sa kami ta-check ya ali, And finally, disability benefit claims filed but not yet settled prior to the qualified member's death shall be evaluated based solely on submitted supporting medical documents. Okay? May liso jakil, baka chini pa ko sa aumenta mga dokumento na dude kita na hindi kal disuyo, no? Ito based on assessment evaluation. Bottom line, wala po kayong dapat ipangamba, ikatakot o ikabahala kung totoo naman na may nararamdaman po kayo, na iniinda po kayo, nagpa-check kayo, nagpa-opera kayo, may medical document. Ang mahirap dyan ay cheto konose doktor, ya ase mga medical documents or certificate, ya pili to mga prescription, kay kerelan to ase loko ko ng SSS. Marami to, may mga cases na kami nito, pati yung mga doktor, yung mga clinic, nakasuhan, no? Kaya pinag-iingat namin po kayo na legal natin idaan lahat. Okay? Letter D. Ayan. Pag-usapan natin payment for members previously granted disability benefit. Number 1, the percentage degree of disability shall not be additive for distinct, separate, and unrelated permanent partial disabilities, but shall be additive for progressing, deteriorating, and related permanent partial disabilities up to a maximum of 100%, in which case the member shall be deemed permanently totally disabled, no? Yan yung mga percentage. Ito meron din sa manual sinusunod como partial ang sinasel storya porque chene partial chene total. For example, yakurtas na di mi humano. Dos man mi humano. 'Di ba? Si uno lang yakurta, partial lang. Si kachene pa uno.
Tiyan nila si cuánto meses or anyo na pwede yo receive benepisyo na partial disability. Because, masking kurta uste, common sense dictates na I can still work, no? Pwede syempre man function, miyo otromano, at pwede agara, pwede mantay, pwede karga, no? But if both of my hands were cut, total ya si automatic. Malisod ya to trabaha, no? Si especially nagatusa dito mano, no? Malisod ya, something like that, no? So dito inaalam yan yung mga percentage, no? Yung half of your body na comatose, no, na stroke, yung mga ganyan, no? Inaalam yan kung 30% of your body tiene pa na ohos, kwanto percentage akal mga bis. Ansina se, no? Por eso sabi ko nga hindi ko masyado maibigay yung mga correct na mga percentage o yung mga ano details dito kasi yung physician ang mas nasa lugar. Ang sa atin dito is more on information dissemination, ha? Kung paano itong pagpapile, no? Ano yung dapat yung gawin, ano yung isa-submit, yan. Okay? Benefit claims, number 2, for progressing or deteriorating and related disability shall be paid as follows, no? Or takeda worse, no? Tiene man se, taabla, takeda bueno, tiene basta takeda worse, no? El otro, maskin total disability sila, como akal comatose, akal or gulay sila, no? Entero cuerpo, or maskin aki, tan difícil ya. Yang recover, ya kita kami el disability benefit kaya yung recovery pwede trabaha, no? Ansina se. Pero third case tan deteriorate, no? Tang progress, no? From permanent partial disability to permanent total, no? The percentage degree of disability of the previously granted PPD benefit shall be deducted from the percentage degree of disability of the current benefit disuyo. Okay? See, from permanent partial disability kay the total, the amount of the previously granted partial disability benefit shall not be deducted from that of the current related total disability claim. Now, for both cases, the disability pension for the current related partial disability or total disability claim shall be computed based on the pension formula. Okay? Number 3, benefit claims for unrelated disabilities shall be paid as follows. Okay? Letter A, the percentage degree of disability of the previously granted partial or total disability benefit shall not be deducted from the percentage degree of disability of the current unrelated, hindi relataw, claim. The disability pension for the current unrelated benefit claims shall likewise be computed based on the pension formula. Okay? So, very technical. Ang importante lang dito, tandaan nyo na may contribution po kayo sa SSS. So, kung may ine-explain po ang ating mga doktor, hindi ya ustedes mas manbuyong kay usa kami mga medical terms, mga terminology. El importante sabi to, Doc, ya kontribuhiyo, sabi yo si chenyo ko sa paraman file illness, disability, o kosa man ay chenyo ko sa resibina SSS. Yan, tandaan nyo, ha? Continua. Lalo na yung mga nakikinig sa atin sa radyo, nanonood sa Facebook, kontento na sa kanilang contribution na merong mga 2 years, 5 years, no? Ay, Liga El Tiempo, abla ka klaro. Hahanapin nyo yung mga panahon gusto nyong balikan para lang mag-contribute sa SSS. Okay? Siguro we'll try to finish dito hanggang sa letter E, yung mga deemed paid contributions of a partial disability pensioner. Okay? Hanggang letter H. Hanggang letter H tayo. Pero may iba pa naman dito on how to file, no? Yung mga yan. So ito lang, para next week may bago tayong may topic pa rin tayo about disability pension. Okay, disability benefit program. Okay? Paano itong sinasabi nilang deemed paid contributions of permanent partial disability pensioner? Tiene si kami tausa. Yo, antes
curious gatyo, no? Naririnig ko yan sila sa opisina. Dim paid na, dim paid. Dim paid na. Doon ko na-realize, maganda pala itong programa ng SSS. At hindi namin to pinagsasabi that time, no? Pinapa-ere or pinagkakalat, no? Kasi internally, it will also protect the funds of the SSS, no? Anyway, basahin natin. For adjudication of retirement, death, and doon sa permanent total disability benefit, kasi ito yung mga final claim na ha, retirement, death, at saka total disability benefit, contribution shall be deemed paid for the months during which a qualified member received the permanent partial disability pension. Cosa se quiere decir? Okay, ganito yan. Como example di mo endenante, ya curta di mi umano, uno. Ya principia se curta January 2025. Example lang ha. Kabar, ya dale se kumigo por 2 años de beneficio. So for 2025 and 2026, may pension ako dahil sa partial na disability. Liga na 2026 o 2027, 60 years old jayo, I have to pay for my retirement. When we check the contribution, kay kung man nyo, disabled man nyo, no pwede buska la vida, no pwede yung pag-SSS, di ba? So from 2025 to 2026, na yung contribution. Kabarkeria yung manpal retirement. El na miyo retirement, ya check ka kami, el contribution is 100 months lang. So, palta kwanto? 20 months. No? Na pero iyo era kel debe pagayo from January 2025 hasta present para keda more than 120. Now, this is the beautiful thing about the deemed paid contributions del SSS. If you are a partial disability pensioner. So, na miyo example, may gani yo pwede paga kay disabled yo, kulang ang akong contribution pero ma-qualify ko sa retirement. Ngano? Kay katong panahon na nagsugot ang ako ang partial disability, naanay automatic contribution sa SSS. Si SS na ang magbabayad, si SS na magbibigay, deemed paid. Ibig sabihin, we assume na meron po kayong contribution. Kasi nga, humanitarian ang SSS. Inaintindihan namin, alam namin, kaya man contribute, napakilay man contribute kay disabled. No pwede sa paga-contribution. So, automatic na siya contribution. Kay gigusto ba na sa ato ang miyembro? Dili man. Diba? So, yun yung sinasabi sa deemed paid. Okay? Yung deemed paid contributions po, shall be posted to the qualified member's record only after full settlement of the permanent partial disability pension benefit. No, kaya nasabi ko 2 years ako na partial disability, espera ko nakakabal 2 years di miyo, then automatic man kita man post. The basis of the posting shall be the member's monthly contribution immediately prior to the PPD contingency date. So bonito si antes yung man file for disability benefit, alto ya di mo contribution. Man-extend lang yung siguro keming poko para kabalang este portion di aton. Okay? Deemed paid contributions prior to the semester of that benefit shall be considered both as qualifying contribution and in the computation of monthly pension. However, if inclusion of DPCs result in a lower benefit, the computed partial total disability benefit without the deemed paid contribution shall prevail. If a member has both regular contribution, general contribution, employed LE as self-employed, OFW, or kosaman, and deemed paid within the same period, benefits, gaya ng unang nabanggit ko, retirement debt, at saka yung total disability pension, shall be computed solely based on the MSC of the regular contribution. Deemed paid contribution shall not be combined. Okay? Kung ano yung nabayad, yun na yun. Wala na yung deemed paid. That will be combined with regular contributions to increase the MSC for the said period for the grant of a higher benefit amount. Okay? Anyway,
Saktong alas 2:30 na ng hapon. Orea, extend lang kita kwanto minuto para dali di aton extra. But before we do our extra, please be reminded, kanina lang may tumawag sa akin, may tumatawag daw sa kanyang kaibigan, taga SSS. Tandaan, scam yan. Okay? Hindi po kami tatawag sa inyo para alamin yung inyong mga datos o anuman. Huwag po magpabiktima. Okay? Gracias na Diyos sa tiempo, lalong-lalo na sa mga nakinig po sa ating radyo at nanood po sa ating Facebook Live. Sa mga nagpadala kanilang mensahe kay Ma'am Mife, maraming salamat po. Diyon din po sa ating mga kasama dito sa stasyon, sa nag-iisang mukhang hacker. Ba yung mga hacker, di ba? Pag madilim, ganun suot, naka-sweatshirt, nag-hack. Si Kuya Meng, wala si Kuya Pons ngayon. Maraming salamat sa inyong ayuda para maging PA ko ngayong hapon. Susunod na po yung ating Doctors Online. Huwag po kayong alis. No? Magkarinigan muli tayo sa susunod na pagkakataon dito sa Ahensya de Konsensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Ang Ahensya de Konsensya ay kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Ako pa yung lingkod, this is Barkada Nap Rabanal II, ang Senior Communications Analyst ng Social Security System, Mindanao West Division. Nagsasabi, nagpapaalala, but before that, baka hindi na ako makabalik. Maraming salamat kay SM, Pastor Eman, at saka kay Ma'am Dang. Huwag niyong kalimutan, laging tandaan, basta Webes, SSS. Bye-bye, God bless, peace. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.